Mga pagkain mataas sa potassium, maganda yan sa katawan natin. Pwede yan sa may high blood, makakaiwas sa heart attack, makakaiwas sa stroke. Pero ang problema sa kababayan natin, mahina tayo sa potassium-rich foods katulad nito. Mga prutas at gulay na mataas sa potassium. Ang malakas tayo sa sodium, sa asin. At dahil dito, sa sobra natin sa asin, I think sa alat, sa init ng panahon, bumabagsak ang potassium ng kababayan natin. Okay? Maraming kababayan natin, mababa ang potassium. Delikado po ang low potassium, nakamamatay ang low potassium. Explain ko, di ba? Ano yan? Nanghihina, napaparalyze, naka-heart attack ang low potassium. Kaya nga sabi ko, ang pagkain ng potassium-rich foods, very important. Para maging healthy at iwas sa mga ganong sakit. So, sa lahat ng mga electrolytes, actually, electrolytes tawag dyan, para sa akin, potassium ang pinakamahalaga. Okay? Lahat naman mahalaga, magnesium, calcium, sodium. Pero yung potassium, kasi pag bumaba to, delikado. Delikado. O, napaparalyze. Kaya nga, pag normal ang potassium mo, iwas stroke, iwas heart attack, blood pressure, mas gaganda. At sa muscle, kailangan ng muscle yung potassium. So, pag mababa ang potassium mo, muscle mo magkakadiferensya. Muscle sa paa, muscle sa puso, muscle sa tiyan, hihina pag bumagsak ang potassium. Ayan, no? Pag kumain tayo ng pagkain mataas sa potassium, ganitong mga gulay at prutas, bababa ang blood pressure, bahagya. Pero hindi ko sinabi magno-normal yung blood pressure. Bababa lang ng konti. Ibig sabihin, hindi siya masama. Kasi nga, pag puro alat naman gagawin mo, puro maalat, tuyo, daing, patis, toyo, tataas ang blood pressure mo. High salt, tataas eh. Pero pag high potassium, mas bababa. Plus, hindi lang siya maganda sa blood pressure, pati heart attack, stroke, nababawasan ng 13% ayon sa European Heart Journal. Meron kasi yan talaga po ang cellula natin, merong sodium-potassium pump eh. Yan ang inaaral namin sa medical school. So, pag pumasok ang sodium, lalabas ang potassium. Pag pumasok ang potassium, lalabas ang sodium. Kaya nga, pag puro sodium, puro alat ang kakainin mo, mas masama sa potassium. Pero kung dadamihan mo itong gulay at prutas na mataas sa potassium, mababawasan, maiihi mo tong sodium mo. Okay, pag bumaba ang sodium, good for the blood pressure, kaya gaganda. At kung marami kang potassium, mas luluwag din yung mga blood vessel mo, yung mga ugat. Ano ang warning signs ng low potassium? Ito yung delikado. Yan, tulad na sinabi ko, muscle ang diferensya, di ba? Pagod, spasm. Ito delikado kasi ang puso, muscle siya eh. So pag nagloko yung puso, irregular heartbeat, delikado. Yung tiyan, babagal ang galaw. Paralysis, mapaparalyze. Ito po. Ito ang normal potassium level, okay? Kung meron kayong nararamdaman o gusto niyo lang magpa-check up, huwag kakalimutan sa blood test ang potassium, creatinine, tsaka CBC. CBC, complete blood count eh. So, creatinine and potassium napakahalaga. Dapat ang potassium nyo within 3.5 to 5. Pero bilang internist at cardiologist, linya ko po to, ang pinakamagandang potassium para sa puso, para kalmado at normal ang tibok ng puso is 4 hanggang 4.5. Pag ang potassium mo 4 at 4.5, sobrang relax ang puso mo. Pero pag potassium mo 3.5, medyo may konti ka ng skip beats. Pag potassium mo lampas ng 5, delikado din. Very high, masama. Very low, masama. Pero sa ating kababayan, mas madalas yung very low. Pag 3 to 3.5, medyo bababa, delikado na yan. Pag 2.5 na lang, nako, may sintomas na yan. Sasakit na ang tiyan, manghihina na, pati bituka, yung muscle, hindi nagagalaw. Less than 2.5, nako, emergency room na to. Paralyzed na yung paa, hindi na makakalakad, pati hita, mawi-wheelchair na. At pag umakyat yung paralysis, pati baga, pati yung muscle mo sa baga, hindi ka na makahinga, hindi na makakahinga. Respiratory arrest. Bukod sa baga na hindi makakahinga, puso, magloloko na yung tibok.
Okay, pag nagloko yung tibok, cardiac arrest. Marami namamatay sa low potassium. Yan talaga ang signs. Muscle cramps, weakness, paralysis, respiratory failure, heart attack. Ito mga fatigue and constipation sa unang sign lang to. Ayan, no? So, bakit bumababa ang potassium? At bakit very common sa kababayan natin? Okay, kaya kung meron kayong ganitong sintomas, pa-check nyo lang potassium nyo. Marami sa atin magugulat ka low potassium. Ito yung mga dahilan ng mga Pilipino. Number 1 is mahina tayo kumain ng potassium-rich foods, di ba? Hindi tayo kumakain ng prutas, mahal. Gulay, hindi rin tayo kumakain, di ba? So, mahina talaga tayo sa prutas at gulay. Kaya talaga malo-low potassium ka. Number 2, sobra hilig tayo sa alat. Yung alat natin sa noodles, sa salted fish, tuyo, daing, sa sausawan, lahat ng ulam natin, beef steak, adobo, sobrang alat. Kahit sinigang, lagyan mo ng mga mix, sobrang alat. High salt tayo, kaya mababa rin potassium. Mahina sa potassium foods, high salt kumain, mainit, laging pinapawisan, wala namang aircon dito. So, laging pawis, nababawasan din yan potassium. Excessive sweating. Madalas magtae, kumain sa tabi, hindi malinis ng tae, LBM ng LBM, naubusan ng na-dehydrate, bagsak din potassium. Suka ng suka, isa pa, marami may hika sa atin, di ba? Marami may hika, may COPD, puro inhaler, puro salbutamol, puro nebulizer. Ito mga salbutamol na maganda sa baga, pero nakakababa ng potassium. Nakaka-low potassium. Side effect pero wala namang choice Kailangan nyo mag-nebulize Okay? So yan ang mga cause. Kaya very common sa atin. Ito nga, pati si Doc Lisa, low potassium. Si Doc Lisa, bukod sa potassium-rich foods, naka-maintain na siya sa potassium tablet. Potassium supplement niya is Calcium. Once a day, actually for life na yun wala nang tanggalan. Kasi oras na tinanggal yung potassium tablet niya, babagsak yung potassium. Meron din kasing lahi May lahi na bumababa yung potassium. Bukod sa pagbaba ng potassium, comment po kayo. I'm sure marami sa inyo magsasabi na admit kayo sa ospital for low potassium. May isang sakit na mas delikado, hypokalemic periodic paralysis. Parang yung kidneys may diferensya, hindi niya mahawakan yung potassium na ilalabas niya. So, meron tao pinanganak na ganoon, hindi natin masabi bakit. Kaya pag low potassium kayo, pupunta kayo sa kidney specialist or nephrologist. Sila ang specialista sa potassium. Kidney specialist or nephrologist. Okay. So, sinabi ko ito yung normal, 3.5 to 5. Ito may iba important din naman, sodium, chloride, magnesium, calcium, pero ito ang deadly Ito yung delikado. Kaya kaming mga doktor, mga clinician, pagpasok ng pasyente, lagi ko tinatanong, ano potassium level niya? Kasi minsan ang sintomas, magulo palpitation, masakit dito. Magugulat ka pag chinek yung potassium, nako, ang potassium 2.5 pala. Okay? So, delikado po yan. Oras na may resident na nagte-train, tapos iba ang na-check niya, lalo na pag hindi na-check yung potassium, hindi na malayan, 2.5 lang pala yung potassium. Next day, nako, na heart attack, na cardiac arrest. Yun po talaga ang pinaka-mortal sin ng doktor kung may ganung pagkakamali. Okay, kaya kami, pag nahuli mo na, kailangan check talaga yung potassium. Mahuli mo na low potassium siya, na 2.5, yan, bibigyan agad namin sa suero, sa tableta. Pag na-correct mo siya, na-normalize mo siya, nakasave ka ng buhay. Ganon ka-exciting at nakakatakot din maging doktor kasi nga, pag nagkamali ka sa hula at sa huli nung sakit, delikado. Kaya nga experience Kaya sinasabi ko, aware tayo kasi sa Pilipinas marami nito. Sa ECG lang, huli ko na low potassium. Kaya lagi ko pinapa-ECG. Diba? Ito, linya ko bilang cardiologist. Ito, bababa T-wave, tataas U-wave. Actually, alam ko naman yung level Sa tingin ko pa lang, alam ko na ano level niyan. Like ito, mababa na yan. Mga 2.5 to 3 yan
mas tumaas na to eh. Pagpantay, mga 3. Anyway, malalim yan, pero ang point is, ipa-check nyo creatinine, check nyo potassium kasi life-saving to pag nalaman. So, potassium, good for the brain, good for the heart. Kasi pag normal ang tibok ng puso, happy ang buong katawan. Pag normal ang tibok ng puso, normal ang utak, kidneys, lahat may blood supply. Oras na yung muscle ng puso magloko kasi low potassium, oras na magloko siya, pwede ma-stroke, di ba? Pwede magkulang ang supply sa katawan, pwede magka-depresya sa lahat. Ano ang potassium-rich foods? Okay? Saging, mataas talaga. Pwede mo araw-arawin. Avocado, mas mataas pa, pero hindi mo nang pwede araw-arawin. Mga gulay, okay din. Juices, patatas, baked potato, wag french fries. Isda, karne, mataas din, pero hindi ka naman makakadami ng karne. Potassium-rich foods, ganito. Papaya, mango, squash, lahat naman yan pwede. Okay? Itong mga gulay natin, kangkong at iba pa. Buko, meron din. Okay? Yung mga nagtatae nga, delikado. Kaya nga, pag nagtatae, takot ako na bumagsak yung potassium. Kaya nga, kailangan meron kang potassium na ininom. Sa buko may potassium din. Fruits na mataas sa potassium, meron sa atin, banana lang eh. Kiwi, pwede na rin. Yan, no? Melon, pwede na rin. Sa mga karne, maraming mataas sa potassium, pero hindi ka naman pwede kumain ng masyadong marami yan. At ito po ang problema. Okay? Sa mga taong bumababa ang potassium. Okay? Kung normal ang potassium nyo, walang kaso. Basta, tulad na sinabi ko, 3.5 to 5 ang normal. Kung 4 sa'yo, 4.0, normal yan. Pero sa mga taong low potassium, tulad ni Doc Lisa, at yung kababayan nating minsan may sintomas na, ang payo ng ating kaibigang nephrologist, si Dr. Elizabeth Montemayor, favorite nephrologist ko, sabi niya, sa experience niya, sa dami ng nakita niyang pasyente, basta bumagsak na yung potassium, lalo na sa ganitong sakit, HPP, hypokalemic periodic paralysis, kahit anong bigay daw niya ng saging, patatas, kahit 10 saging pa daw pakain niya, hindi daw tumataas yung potassium. For some reason, pag may ganitong sakit, yung mga pagkain hindi na ma-absorb din. Pero pag binigyan niya ng potassium sa swero, bawal nyo gawin to nakamamatay yan pag gagawin. Doktor lang magbibigay. Pag nasa ospital, dahan-dahan ang bigay ng potassium. Slowly. Diba? Tapos, tableta, like K-Lite or Kalium, yan ang mga common brands ngayon. Pag umiinom na sila nitong potassium tablet, doon lang tumataas. Okay? So, kaya sabi niya, okay to potassium-rich foods kung wala kang sakit ng low potassium. Pero kung mababa na, baka kailangan mo na dagdagan. In short, pa-check up sa nephrologist, sa kidney specialist, siya magbibigay ng potassium tablet at kung ano ang dosis. Dapat sakto lang. Ayan, potassium tablet. Pero itong mga potassium tablets, experience ni Doc Lisa, pwede sumakit ang tiyan, pwede rin magsuka, diba? So, depende. May doses, si Doc Lisa once a day. Pwede na sa kanya. Yung iba dapat 3 times a week lang, iba 2 times a day pa. Okay, dapat mahanap mo yung sakto-saktong level na babagay sa inyo. Meron din, pero ito po, reseta ng doktor, kaya hindi nyo mabibili. So, kailangan kayo magpa-check up. Pero merong mga potassium supplement na mabibili sa mga health stores online. Yung mga available na mabibili na publiko, lower dose. Mababa ang dosis. Pero pwede na rin. May tulong na rin. Okay? Kung talagang low potassium kayo, may tulong na rin. So, pa-check ang CBC, blood count, para lang sure, hindi anemic. Pa-check ang creatinine, very important yung kidney function. Dapat normal yung kidneys. At pa-check yung potassium. Okay? Pag normal ang kidneys, mababa potassium, sige, pwede yan. Potassium foods at potassium supplement para umabot sa 3.5, maka 3.5 o near 4 kayo na potassium, okay na yon, mabubuhay na ng normal. Okay? Pero, meron lang tayong precaution. Meron lang isang grupo ng tao na
bawal ang high potassium, bawal na bigyan ng potassium. Sino yung mga bawal? Siyempre, yung may sira sa kidneys. Yung kidneys kasi bahala talaga mag-preserve ng potassium, maglabas ng potassium. Pag nasira na yung kidneys, marami na talagang hindi po pwede. Lalo na mataas ng creatinine. Pero hindi yung early stage ng kidney failure. Pag stage 1, stage 2, konti pa lang taas ang creatinine, pwede pa mag-potassium foods eh. Pero pag tumataas na yung creatinine, kumukonti na yung ihi, at yung potassium nyo tumataas na. Nagpa 5, 5.5 na. Ibig sabihin, yung kidney sirang-sira na, hindi na niya malabas din yung sobrang potassium. Chronic kidney disease ka na, advanced stage na, mataas na talaga yung creatinine, mataas na yung potassium, bawal na yung potassium. Actually, halos ang dami ng bawal. Bawal potassium, bawal sodium, bawal na lahat. At papunta na sa dialysis. Pag nagda-dialysis na, depende. Actually, kahit nagda-dialysis, ingat pa rin sa potassium, pati sa protina, binabawasan din. Kasi nga, minsan yung dialysis machine, hindi rin niya magawa yung trabaho ng normal kidneys. Diba, dialysis nyo 3 times a week at most. So, hindi pa rin niya magawa, nag-iipon pa rin yung potassium. So, ito lang naman yung mga condition. Pag sira na talaga kidneys, naka-dialysis, yun lang talaga, medyo ingat tayo sa potassium. Okay? Yung umiinom ng ACE inhibitor at angiotensin receptor blocker sa high blood, ano mga to? Mga losartan, valsartan, enalapril, captopril, lisinopril. Yung umiinom ng ganitong gamot, nakakataas konti ng potassium. Pero, aware ka lang. Actually, maganda nga nakakataas Lalo na kung mababa potassium mo, may tulong na siya. Pero aware ka lang na itong gamot sa high blood, nakakataas konti. So, pag meron ka pang dagdag kidney problem, o baka meron ka pa ibang gamot, babantayan mo lang baka sumobra din taas. So, binabantayan din yung potassium. Pero pag normal ang kidneys mo, uminom ka nitong gamot. Normal ang kidneys mo, ito maintenance mo, losartan. Walang kaso po yun. Ito lang binabantayan natin. Okay? So sana po nakatulong tong video natin. Check creatinine, check potassium. Gusto ko normal yan. Kasi pag normal yan, at least normal ang buhay mo. Marami na akong nakita sa low potassium na ICU. Biglang nawala sa mundo. Sayang Sayang yung buhay. Very savable at mabilis maligtas ang mga taong nagsasuffer sa low potassium. Salamat po.